At ito naman sa ating patuloy na pagsisikap na mapabuti ang ating mga sistema sa pagtugon sa mga sakuna. Isang makabagong inobasyon po ang ipinakilala upang mapabilis at mapadali ang ating aksyon sa oras ng pangailangan. Ito po ay ang Alerto PH, isang AI-powered mobile application na layuning mapadali ang komunikasyon at aksyon sa oras ng sakuna na suportado po ng Department of Science and Technology at Department of Information and Communications Technology. At upang mas mapalalim pa ang ating pag-unawa sa proyektong ito, makakasama po natin ngayon ang founder ng Alerto PH na si Miss Christina Macaraig. Magandang umaga, Chris, and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po. Salamat po. Tell us more about Alerto PH. Kami po ay suportado ng DOST. Ito po ang aming inbensyon. So sa ngayon po, marami na po ang ating mga kababayan na may mga binibiling mga smoke alarm. Nabibili po ito sa Lazada. Ngunit kapag ito ay nag-alarm, sila lang rin po ang makakaalam. Ngayon po, kapag ito ay nag-alarm, darating na lang po ang bumbero. Okay. Ganon kabilis. Konektado dun sa responder. Tama po. Okay. Is this the first time na parang from house, diretso na siya sa mga ano natin? Responders natin. Tama po yan. Okay. Kasi di ba usually ang nangyayari ngayon, kunwari pag may sunog, wag naman sana, mahirap pa masunugan, tatawag ka pa. Pero ito ngayon, pag nasunugan kayo, Automatic. automatic na sa kanila. Automatic. Real So, time. bawas yung lead time to respond. Yes. Alright, I understand you are still in yung pilot testing stage. Okay. So, ano yung plano ninyo at kamusta yung mga nalagyan nyo na nitong teknolohiya na ito? Nakakagulat po. Nung kami ay nag-install sa ating mga vulnerable communities, yun po kasi ang naging komento sa atin nung kami nagsisimula pa lamang na ito daw po ay para lang sa mga middle class. Okay. So, ngayon po Actually, yun yung connotation. Parang sa mga magagandang bahay lang ito po pwede Tama po. ilagay. Okay. Ngunit kung titingnan natin, ang mga pinaka-vulnerable na komunidad sa atin, lalong-lalo na pagdating sa apoy, ay yung mga communities natin na dikit-dikit ang bahay. So talagang yun po ang ating sinadya, nakambitan ng mga smoke alarm. At nakakatuwa po na talagang pwedeng-pwede na talaga. Middle class, lower class, lahat po, buong Pilipinas, tamang panahon na po ito para magkaroon tayo ng ganitong teknolohiya sa bawat bahay. Oo, kasi akala sa yung mga vulnerable communities, isa lang bahay dyan ng magkaroon ng sunog, apoy. Damay-damay na. Dami-dami na lahat. So, curious ako kasi ang usual na nagiging problema sa isang sunog, for example, minsan huli nakakatawag, kaya late dumarating yung mga bumbero. Pero dito, gaano kabilis yung, paano yung trigger point niya? Baka naman aantayin muna na matubog muna yung bahay bago siya mag-alarm. Actually. Paano siya? So mahalaga po na ikinakabit natin itong mga sensors na to sa mga tamang lugar. So nagsisimula pa lang po, usok pa lang po, tutunog na ito, unang-una, kung tulog ang mga tao sa bahay, magigising sila, makakalabas sila. Pangalawa, Malakas yung alarm, ganun ba? Yes, magigising. Yung Mas patay malakas sa kapitbahay. alarm. Yes, baka Okay, buong magising ka barangay. na alam. Kung Okay. sabay-sabay tutunog ang smoke Okay. alarm, magigising ang buong barangay. Pero habang nangyayari yon, alam na ng mga responders na may posibleng apoy na magaganap. So naghahanda na rin sila para una i-verify ang incident at preparado na sila yung mga fire trucks na rumisponde at alam na nila yung area. Meron din po tayong binibigay na kapasidad para sa ating mga responders na magkaroon ng situational awareness. Okay. Correct me if I'm, kasi may mga smoke alarm na false alarm. Oo, Merong oo. ganyan, Paano nagluluto pag- lang pala. Oo, or di kaya nabugahan ng vape. Oo Di ba? nga. How can we have that verification? Kasi mahirap din naman, susugod bigla yung mga responder. sampung Hindi naman bumbero agad pala, yung no? Kasi dumating, tapos diretso vape sa lang kanila. pala. Paano yung verification process? So dito na po papasok ang ating paggamit ng teknolohiyang AI. Okay. So ito po mga sensors na ito, para po ito'y makonekta sa ating mga responders, ida-download po natin yung Alerto na mobile app. At once na na-download na natin, unang-una po kapag ito ay mga tumunog, let's say nagluluto ka lang and tumunog siya, manonotify yung may-ari ng bahay na na-trigger yung smoke alarm mo, do you need help or is this false alarm? So kapag doon pa lang, pwede ka nang sumagot. At kita yun ng mga responder. Yes, Pag makikita. in-off mo, ibig sabihin, nagluluto ka lang, Yes. matrigger lang siya. Oo, okay. And dahil nakukuha rin po natin yung reading ng smoke sensor, yung AI po is nakikita rin po niya yung patterns na
kung tunay bang may nagaganap na apoy. At kung buong komunidad po ay may smoke alarm, makikita na, okay, nag-progress na ito sa isang community fire, makikita rin po yun ng responders. So, agad sila makapagpadala pa ng mas maraming responders dahil mas malaki na yung apoy. Or, Okay, so how does it work? Meron bang camera or itong smoke alarm? Yes. So, may iba't ibang sensors po ito, di ba? Meron po tayong smoke alarm, meron pa nga rin po tayong flood alarm, meron po din tayong security system, at meron din po tayong mga CCTV camera na lahat po ito is nakaka-detect ng mga hazards or emergencies na ating napapadala sa mga responders. So napagsasama-sama po natin yung impormasyon, kaya sila ay nagkakaroon ng situational awareness at naiintindihan nila kung ano talagang nangyayari dun sa lugar. So sama-sama itong mga teknolohiya na to. Yes. Okay, So, yung isa flood kasi- alarm, how does it work? So ito po, itong specific na flood alarm po na ito, sa contact po niya sa water, mag-a-alarm siya. So ilalagay po natin siya sa isang level na malalaman natin na pag nasa level na ito is dangerous na siya Dangerous na. and kailangan ng may rumisponde o makikita ng ating mga responders, let's say nagbaha, nagkaroon ng flash flood. So makikita nila sa mapa nila sa barangay o sa LGU na alin ang mga areas na lubog na talaga sa baho, lagpas second floor na ang baha. So kailangan i-prioritize nila yung mga tao na nangangailangan ng tulong doon sa mga areas na yun. Okay, so sa ngayon, saan mga LGUs na ikaw meron na kayong partnership? So and tayo ay collaboration? may pilot po sa Quezon City at sa Tagaytay City. Alright, so kamusta naman ang feedback from the community, especially yung mga nasa vulnerable communities? And I wonder ano yung mga requirements that they have to prepare para mag-match yung technology na ito? Unang-unang po, kailangan ng Wi-Fi. Wi-Fi, lahat Wi-Fi. naman may Wi-Fi na Yes. rin, ano? At yun nga po ang nakakatuwa kasi talagang ang mga komunidad po ay may ang mga bahayan po talaga, lahat may Wi-Fi na. May required speed, ganun. Wala naman. Wala naman. Baka pag mabagal kasi yung wifi, Oo. delayed din yung, yung pag-detect niya. At magugulat din po kayo na karamihan din po sa mga bahay dito ay may mga smart camera na rin. Okay. Kaya talagang ito po ay solusyon. May camera kayo, meron kayong smoke alarm. Depende po kung ano yung vulnerabilities ng komunidad. Kasi meron po mga komunidad tulad ng Quezon City na vulnerable sa baha at mga sunog. Samantalang sa Tagaytay City naman po, ang ating concern ay ang mga bulkan, ang mga landslide. So depende po sa hazards. May training din po ba sa barangay, sa mga residente, as well as yung mga responders kung paano ito mag-work? Tama po. So, itinitrain po natin sila kung paano gamitin yung system at magagawa tayo ng mga simulations para to make sure na makakarating sila na yun nga po ang target natin is 5 minutes pa lang, nandun na sila. Parang 5-minute response. Oo. Okay. Ano yung long-term vision mo para sa Alerto PH? Well, kanina po nabanggit ninyo na isang bahay lang is isang bahay lang masunugan, kaya na siya mag-spread sa buong community. May study po na isang bahay lang ang may smoke alarm, it can already save or decrease the risk of death by 60% sa buong neighborhood. So sana po, bawat bahay sa Pilipinas ay magkaroon ng smoke alarm o mga sensors na makapagprotekta sa kanila. At lahat ng LGU sa Pilipinas ay magkaroon ng alerto. So yun po ang aming vision. Maganda. Maganda ang konseptong ito at maganda ang mission mo. Lalo na sa mga vulnerable communities. Maganda yun ang inumpisahan mo sa kanila kasi sila talaga yung highly affected Pero pag may sakit. pwedeng applicable pa lang siya ngayon doon sa mga areas na may mga internet connections. Kasi aminin natin, may mga lugar na talagang wala pa, pahirapan pa yung internet. Well, sana, iba malaking tulong siya. Oo. Tsaka maganda yung collaboration with LGU kasi Exactly. sila rin talaga mga first responders natin. Well, Chris, thank you very much for bringing this innovation dito sa Pilipinas kasi I understand galing siyang States at naisip niya na malaking tulong ito para sa ating mga kababayan sa pagresponde sa mga sakuna. Thank you. Thank We you. have Chris Macaraig ng Alerto PH. Maraming Salamat po. Thank you so much.